Isang magandang gabi po sa bawat isa, sa ating mga kapatirang narito sa ating bahay-sambahan at sa ating mga kapatiran at mga kaibigan na nakatutok ho sa ating live stream. Welcome po sa Sunday evening service sa Jesus Christ Baptist Church. At lagi hindi tayo nagsasawang magpasalamat at magpuri sa Panginoon sa kanyang katapatan at mga pag-iingat, paggabay sa bawat isa ho sa atin na tayo ho ay patuloy niya na pinagkakalooban ng ating mga pangangailangan, sinusustentuhan sa atin hong hindi lamang mga material at pisikal na pangangailangan, maging sa atin hong mga spiritual na pangangailangan. Purihin ang Diyos sa mga bagay po na yan. Before we go sa atin hong sa atin hong sandali ng o sa atin hong formal na gawain ng pagsamba, ilan ho munang mga paalala, announcements sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. Una ho ay nire-remind tayo na meron tayong twice a week online Bible study at tuwihong Wednesday and Friday, 6 p.m. po yan. That's our time in the Word. At atin hong ina-encourage ang bawat isa, lalo na ho ang mga mananampalataya, na to make time, to give time to the time in the Word. And also, ang atin hong prayer meeting ay online pa rin. At yan ho ay pagkatapos ng time in the Word ng Friday, around 7:10 p.m. ay binubuksan ho natin yung ating prayer meeting through Facebook Room. And we chose the avenue of Facebook Room na mas accessible sa ating mga kapatiran dahil if not all, almost all ng ating mga kapatiran ay merong Facebook at maaari ho makasama. So I would like to encourage, kung hindi nyo pa nasusubukan, please be there. Makasama ho natin sa pananalangin at nawa ho ay tayo ho ay magkasama-sama at magkaisa sa mga gawain po na yan. Also, please be in prayer para po kay Sister Hope. Lord willing, sangayon ho sa doktor, pinakamaagang labas niya ay sa Thursday. So far, ang operasyon ay maayos, ang epekto, siya ay under observation pa rin po. So pakisama ho patuloy sa panalangin ng recovery and provision sa mga financial na pangangailangan. The same din po, let's pray for financial provision and gabay ng Panginoon sa mga mag-opera, sa isa sa mga sinusuportahan ho natin manggagawa sa La Union, si Brother Lester John Abella. On March 3, ooperahan ho siya sa bukol din sa ulo, sa loob ng skull, hindi sa brain pero sa loob ng skull. So pakisama ho sa panalangin at kung tayo ho ay maaaring maging kagamitan ng Panginoon to be a financial blessing sa kanila, ay that will be very good. Pwede ho kayo makipag-ugnayan ho sa akin kung paano. And also, pag-pray ho natin ang ating iba pang mga kapatiran na may mga karamdaman. Sa mga nangangamusta ho kay Timmy, nagkaroon ho siya ng check-up kanina at ang nakita ng doktor ay tonsillitis, na mamaga yung lalamunan ng aming anak. Kaya ho pala siya hindi masyado makakain, hindi masyado makainom at nilalagnat dahil may infection na po. So pag-pray na ang gamot ay maging effective at mabilisan siyang gumaling at makabalik sa maayos ho na kalusugan. So thank you po sa mga nangangamusta at nagpe-pray para sa aming anak na si Timmy. So those are just some of our announcements and reminders. Tayo ho ay dadako sa isang sandali ng katahimikan upang tayo ho ay manalangin. Ito ho ay para sa paghahanda natin sa ating pagsamba at ating ilapit ang ating mga sarili. Gayon din ay hingin natin ang tulong ng Panginoon na siyasatin tayo upang ipakita anumang mga kasalanan na maaaring hindi natin pansin o mga bagay na hadlang sa ating buhay pananampalataya. At atin hong ilapit sa Panginoon at ang mga kasalanan ay hingi ng tawad sa Kanya upang hindi maging hadlang sa ating pagsamba. So ngayon po ay dadako tayo sa sandali ng katahimikan at tayo po ay manalangin sa Panginoon.
Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, uli, salamat po o Diyos. Salamat sa iyong patuloy na kabutihan, biyaya, na sa amin ay patuloy na sumasagana maging sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga kabigatan, pangangailangan. Nakikita, naobserbahan namin, oo, nararamdaman namin ng biyaya mo na patuloy na dumadaloy upang kami ay sustentuhan. Hindi lamang sa mga pinansyal, material o pisikal na pangangailangan, kundi maging ang aming mga pananampalataya ay patuloy mong hinuhubog at pinalalakas sa gitna ng mga pagsubok na aming nararanas. Ama, aming hinihiling sa iyo na patuloy ka po nawang kumilos, patuloy ka po nawang maghubog sa amin sa wangis ng aming Panginoong Hesus. Lalo na sa aming mga kapatiran na nandoon ng mga iba't ibang mga pagsubok na pinagdaraanan. Pupunawa ang patuloy na magturo, patuloy na magtama, at patuloy na magdagdag sa aming pananampalataya. Lord, aming dinadalangin sa iyo ang aming mga ilang partikular na mga kapatiran na nandoon ang karamdaman o nangangailangan ng kagalingan. Lord, we do pray for Sister Hope. Nawabigyan mo siya ng mabilis at maayos na recovery mula sa operasyon. We also pray para kay Brother Lester sa La Union na nawa, O Diyos, gabigyan mo ng gabay ang mga doktor at ganoon din provision sa kanilang mga pangangailangan. Bigyan mo siya ng dagdag na pananampalataya at lakas ng katawan. Lord, amin din pong dinadalangin sa iyo ang aming anak na si Timmy, nawa siya po ay mabilis na gumaling sa kanyang kalagayan. Also, Lord, we pray for Brother Dave Paule. Alam mo po ang kanyang iniindang kapansanan. Nawa, O Diyos, ang mga ginagawang hakbang ay magresulta sa pagkakaroon ng treatment sa kalagayan ng aming kapatid po na ito. Kundi po, Panginoon, ang iba pa namin mga kapatiran na may iba't ibang mga pinagdadaanan, problema sa pamilya, sa anak, at mga pinansyal na pangangailangan. Lord, Ikaw ang nakakaalam. Alam mo ang aming kalagayan. At nawa, O Diyos, ay patuloy mo kaming dagdagan ng pananampalataya sa mga kalagayang ito at patuloy mo kaming ilapit sa iyo. Nawawag masayang ang mga pagsubok. Ito'y patuloy na magtulak sa amin, patuloy na lumapit at manampalataya sa iyo. Lord, dalangin din po namin ang aming gawain ngayong gabi. Samahan mo kami, tulungan mo kami. Nawa ito'y hindi maging performance lang o hindi nakasanayan lang, kundi tunay sa aming mga pag-aawitan, sa aming mga pagkakaloob, sa lahat ng aming gagawin ay Ikaw po ang maluwalhati. Maging sa pangangaral ng iyong salita, hinihiling namin ang iyong pagbibigay liwanag upang kami patuloy na matuto, malaman at sundin ang iyong kalooban. At lahat ng ito ay aming diadalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y magtayo at tayo po'y umawit sa Panginoon. Here's the Spanish fantasy and fraud, carried on the Lord was crucified, knowing that it was for me died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, honor there was multiplied to me. There my burdens of my liberty at Calvary.
Para ho sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Panginoon, natin hong buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng mga awit. ika-96 na awit, Psalm 96, at babasahin ho natin mula verses 1 to verse number 8. Psalm 96 verses 1 to 8. Kung nakita niyo na ho, sabay-sabay ho nating basahin. Ready, read. O sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, all the earth. Sing unto the Lord, bless his name. Show forth his salvation from day to day. Declare his glory among the heathen, his wonders among all people. For the Lord is great, and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Honor and majesty are before him. Strength and beauty are in his sanctuary. Give unto the Lord, O ye kindreds of the people. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto his name. Bring an offering and come into his courts. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo muli. O Panginoon tunay, karapat-dapat ibigay sa iyo ang lahat ng papuri. Karapat-dapat kang awitan, sambahin, pasalamatan, itaas. Sapagkat tunay ikaw ang nag-iisang Diyos. Ikaw ang Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay. At ikaw rin ang Diyos na sa amin ay nahabag, naging mabiyaya at nagmahal. At ikaw ang Diyos na nagbigay ng iyong bugtong na anak upang kami ay maligtas. At Panginoon, ikaw din ang Diyos na pumili sa amin. Ikaw rin ang Panginoon na nagbukas ng aming mga puso at nagbigay sa amin ng pananampalataya at ng buhay na walang hanggan. O Panginoon, tunay, karapat-dapat ka lamang pasalamatan, karapat-dapat ka lamang maitaas. At nawa, O Diyos, sa lahat ng aming gagawin ngayong gabi, ikaw ang patuloy na maluwalhati. Tulungan mo kami na patuloy na magkaroon ng tamang puso, maingatan ang aming kaisipan na huwag magliwaliw sa ibang mga bagay, kundi maituon namin ito sa pagsamba sa iyo. Bantayan mo kami, Panginoon, kami ay lubhang mahina. Kailangan namin ng iyong lakas, ng iyong pag-iingat. Ikaw po nawa ang magpala, maging sa buo kabuuan ng gawaing ito, maging sa aming mga kapatiran na sa mga tahanan. Ikaw po nawa ang dumabay. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Patuloy po tayong tumayo at umawit sa Panginoon. I will sing the wonders. Amen. Yes, I see the story of the Christ who died for me. Sing with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was lost, but Jesus found me, found the sheep that went astray. To his loving arms around me, drew me back into his way. Yes, I sing the wondrous story of the Christ who died for me. Singing with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was bruised, but Jesus healed.
He will keep me till the river rolls its waters at me. When you take me over, where the loved ones I shall be. Yes, I'll sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Amen. Para ho sa ating pagkakaloob, mga kapatid, ating muling buksan ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9. Babasahin natin verses 6 to 8. Nawa ito ho ay patuloy na maging paalala sa atin sa ating pagkakaloob sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 9 verse 6, 7, and 8. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Palain po na Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayong muli. O aming Ama, Panginoon, tunay, nakikita namin ang iyong masaganang kabutihan sa amin. Hindi lamang sa larangan ng salapi o ng material, kundi nahandoon ang kasaganaan ng iyong pag-iingat, pagbibigay ng pananampalataya, pagdadagdag ng aming pagkakilala sa iyo. At alam namin lahat ng ito ay biyaya mo. At Panginoon, tunay karapat dapat ka lamang purihin, sambahin at parangalan, maging sa pamamagitan ng mga material na pinagkaloob mo sa amin. Nawa, O Diyos, masumpungan mo kami na maging mabuting katiwala sa mga material o pinansyal na pinagkakatiwala mo sa amin. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami na tingnan na hindi lamang ito para sa aming sarili, hindi lamang ito para sa aming enjoyment, kundi kami ay inuutusan mo na gumagana sa gawang mabuti. Salamat sa iyong mga pagpapala. Salamat sa iyong mga probisyon. At salamat na meron kaming pagkakataon na magkaloob sa iyo sa pamamagitan ng pagkakaloob sa gawaing ito. Lord, ikaw po naman magpala sa mga halagang malilikom at magamit ito sa pinakamainam na paraan para sa gawain ng iglesyang ito, sa kaluwalhati patuloy ng iyong pangalan at kakalaganap ng pangangaral ng Ebanghelyo. Muli, ikaw po ang magpala at mag-ingat sa amin sa pagpapatuloy ng gawain. Sa ngalan ni Jesus po ang aming dalangin. Amen. I am so. Sing and strive.
Purihin po ang pangalan ng Panginoon na tayo ho'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa wakas, dumating na ang unang batch ng mga bakuna na magiging accessible ho sa ating mga kababayan, though the number is still well below sa kailangan ho natin. Sangayon sa mga pag-aaral, para ma-achieve ang tinatawag na herd immunity, ay kailangan ng at least 60% ng populasyon, and that will be around 55 to 60 million Pilipino. Pero wala pang 1 milyon ang dumarating na bakuna ho sa atin. Pero ang paalala ng DOH, yes, maganda kung ikaw ay mabakunahan, pero kung hindi pa, panatilihin na i-maintain ang minimum health protocols. That is, face mask, face shield, paghuhugas ng kamay, alcohol, at ang physical distancing. At lahat ng huyaan ay dahil alam natin na nandito pa rin ang kasalukuyang pandemya. Ang COVID-19 ay hindi pa rin nawawala. Actually, nag-evolve pa sa iba't ibang mga strain. And medically speaking, kung ilang mga bagay patungkol dito, ito ay nag-e-evolve upang lalong maging mas makapit sa tao. Therefore, ito ay mas madaling makahawa at ang mga variant ng COVID-19 na ito. So pansamantala, hanggat wala pa ang bakuna, i-maintain ang face mask, face shield, physical distancing, paghuhugas ng kamay. Huwag kaya po natin sinabi yan, pagdating sa ministeryo ay hindi COVID-19 ang pangunahing problema. Kagaya ho ng ating pinag-aralan last Sunday evening, binigyang babala ni Apostol Pablo ang manggagawa na si Timoteo na sa mga huling araw ay magiging delikado ang kapanahunan. At pinag-aralan natin ang character sketch, ano ho ba ang larawan, ano ang mga katangian ng kadelikaduhan ng kapanahunan na sinabi ni Apostol Pablo. We will not take time to review ang lahat ng ito. Kung gusto nyo reviewin, ay pwede nyo basahin mula verse 1 hanggang verse 9 ng 2 Timothy chapter 3. Pero the point is this, it is dangerous times. It is the last days. At ang mga huling araw ay masama ang magiging kalalagayan. At kagaya nga ho nung ating ang huling mga punto, ay kahit ganito ang kalagayan ay may pag-asa pa rin ang lingkod ng Panginoon. May pag-asa pa rin ang mga naglilingkod sa iglesia. May pag-asa pa rin ang mga mananampalataya sapagkat ang Diyos ay nananatiling soberano sa kabila ng mga lumalaganap na kasalanan ng tao at ang tao ay pasama ng pasama, sa kabila ng mga lumalaganap na mga hidwang tagapagturo o mga false teachers at sila ay padami ng padami at paggrabe ng paggrabe, nagpapanggap pa na tupa, yun pala ay mga asong lobo. Pero narito sa mga susunod talata na atin hong pag-aaralan na ibibigay ni Pablo kay Timoteo ang ilang mga payo kung paanong si Timoteo sa biyaya ng Panginoon ay patuloy at manapat na magmiministeryo sa gitna ng delikadong kapanahunan. At tignan ho natin ang una sa mga hakbang na ito na dapat gawin ni Timothy as he ministers faithfully in dangerous times. With that, nais ko kayong anyayahan na buksan ang inyong mga Biblia sa 2 Timothy chapter 3 at babasahin natin verse 10 up to verse 17. 1 Timothy chapter 3 verses 10 to 17. Magsitayo po tayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Babasahin ko ho, makisundan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang sabi ng Diyos. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions,
which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, muli nagpapasalamat kami na Ikaw ang buhay at tunay na Diyos na patuloy na gumagawa, na patuloy na kumikilos at gumagamit sa iyong mga lingkod maging sa kabila ng kadelikaduhan ng kapanahunan. At alam namin ang kadelikaduhan ito ay hindi kadelikaduhan na dala ng isang karamdaman kumakalat, kundi ang kadelikaduhan dahil ang kasalanan ay patuloy na kumakalat at pasama pa ng pasama. Kadelikaduhan na ito ay dahil may mga hidwang tagapagturo at sila ay padami ng padami. O Panginoon, tulungan mo kami na tumingin sa iyo. Tulungan mo kami na kumapit sa iyong mga katotohanan. Tulungan mo kami na tumindig sa mga salita mo na aming pinag-aaralan. At patuloy nawa itong magbigay sa amin ng lakas upang patuloy na matapat na magministeryo sa gitna ng mga mapanganib na panahon na ito. Ikaw po ang patuloy na magturo sa amin, O Diyos. Kailangan namin ng iyong habag, ng iyong gabay. Kailangan namin ng iyong liwanag. At lahat ng ito, Panginoon, ay patuloy na mauwi sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Ikaw po patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Sa ngalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Maaari po magsiupo ang bawat isa. Well, ito ho ang ating pinakamensahe ngayon at maging sa ilang mga susunod na pag-aaral natin mula sa mga talatahong ito. To minister faithfully in dangerous times, God's minister must look to faithful examples to follow and to the Word of God as the ground of His faithful ministry. Para matapat na maglingkod sa mga mapanganib na panahon na ito, ang lingkod ng Diyos ay kailangang tumingin sa mga matapat na halimbawa o huwaran na kanyang masusundan at kailangang tumingin at tumindig sa salita ng Diyos na siyang ground or basihan ng matapat na ministeryo. Kagaya nga ng sinabi ko kanina last Sunday, nakita natin kung paano binigyang babala ni Apostol Pablo ang batang manggagawa na ito na si Timoteo patungkol sa mga mapanganib na kapanahunan na kung saan dun sa kontekstong yun siya ay maglilingkod. And by the way, lahat ng lingkod ng Panginoon sa bagong tipan from the apostles hanggang ngayon, hanggang dumating ang ating Panginoong Kristo, will be serving in the last days, and we are in the last days, and we are serving in dangerous times. At ang sabi ni Apostol Pablo sa kanya sa verse 1, "This know also, that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves." If you remember last Sunday evening, atin yung sinabi ng isang komentary ng Bible sa talatang ito at tama ang kanyang pagkakasabi na kung oobserbahan natin, ito ay expression lamang ng self-love, self-centeredness. Ang mga susunod na mga iba't ibang mga kasalanan ay walang iba kundi manifestasyon ng pagiging makasarili ng tao. Just like covetousness, being boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, etc., etc. At karamihan na ito ay nagpapakita ng pagiging self-centered ng mga tao.
And again, hindi natin kailangang magmasid ng matagal. Pag tayo ay tumingin sa mga tao sa paligid, pag inobserbahan natin ang pamumuhay, makinig lamang tayo ng balita sa telebisyon, sa radyo o magbasa ng dyaryo, maraming mga ginagawa na mga krimen, maraming mga kasamaan ay nanggagaling sa walang pakialam sa sarili at ang tanging mahalaga, walang pakialam sa iba at ang tanging mahalaga ay walang iba kung hindi ang kanilang sarili. And by the way, ang kadelikaduhan o ang panganib na sinasabi ho ni Pablo ay hindi mga krimen per se, kung hindi mga makasalanang ugali ng tao na actually hindi pwedeng ihabla. Pagiging mayabang, pagiging sakim, pagiging masuwayin sa magulang. Naroon, hindi ito mga krimen na nababalitaan sa telebisyon, kung hindi ito ay mga kasalanang patuloy na nangyayari sa araw-araw sa buhay ng lahat. At hindi lang ho yun, kung hindi maging sa aspeto ng religion, maging sa aspeto ng espiritual ng mga tao sa panahong ito. Ang sabi ho ni Pablo ay sa verse 5, they are having the form of godliness but denying the power thereof. It pertains to a mere hypocritical religion. Ang kanilang relihiyon, ang kanilang relasyon sa Diyos, ang kanilang pagsamba sa Diyos ay marami ay kaipokrituhan lamang. They have the form. Pag tinignan mo sa labas, mukhang Kristiyano. Pag pinakinggan mo, tunog Kristiyano. Kung maaari, kung kahit amuyin mo, amoy Kristiyano. Pero hanggang doon lang, puro panlabas lamang. And we can see this. Ang dami ho ng mga nagpapakilalang gawain na nagpapakilalang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo, mga tagasunod ni Jesus, ay walang patungkol kay Jesus kung hindi patungkol lamang sa sarili at sa mga bagay na gusto nila na makamit. At walang pinagkaiba yun sa mga gusto ng hindi ligtas. Health, wealth, fame, problem-free, lahat ng ito ay para sa kanilang kagustuhan. So they are having the form of godliness, but denying the power thereof. And compounding this problem, pinapalala pa ang problema na hindi lang basta may problema sa mga tao sa paligid na pasama ng pasama, kung hindi, as we have said, meron ding problema na mga bula ang tagapagturo. Ang sabi ni Pablo sa verse 6, for of this sort, mula sa mga ganitong kalagayan, mula sa mga ganitong uri ng mga tao, mula sa mga taong lovers of their own selves, mula sa mga uri ng mga tao na the best of their religion are just panglabas lamang. Ang sabi ni Pablo, for of this sort are they which creep into houses. Sino itong they na gumagapang sa mga bahay-bahay? Well, hindi ho akyat bahay ang tinutukoy ni Apostol Pablo. At hindi rin hukay bahay. Ano yung hukay bahay? Yung humuhukay para hindi nila akyatin, kundi huhukay sila para anay gang yata ang tawag doon o kung ano man. Nandoon ang punto rito, hindi itong mga nagkikrip in houses ay hindi mga magnanakaw, kundi mga false teachers. At ang ginagawa nila ito, for of this sort are they which creep into houses and lead captive silly women laden with sins, led away with diverse lusts. Ginagamit nila ang mga bagay na ito upang sila ay makapandaya ng mga tao na nasa abang kalagayan, nasa hirap na kalagayan, nasa hindi tamang kaisipan, and they will lead them, they will be led away with diverse lusts. At paano pa dinescribe ni Apostol Pablo itong mga false teachers na ito? Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth.
Merong isa na nagsabi na mga preceding characteristics are also a description of false teachers. Yung mga verses 2 hanggang verse 5 ay mga katangian din na masasabi ng mga bulaang tagapagturo. Verses 8 and 9, nagbigay ng halimbawa, dalawang Old Testament examples. Si Apostol Pablo, ang sabi niya sa verse 8, now as Jannes and Jambres. These are the traditional names na binigay, o ito yung mga pangalan ng mga magikero ng Ehipto na lumaban kay Moses, na sinubukang gayahin yung mga tanda na ibinibigay ng Panginoon. Pero ano ang nakita sa bandang huli? Sila ay talagang walang kapangyarihan at walang katotohanan yung mga Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba. At ang sabi ho ni Pablo sa bandang dulo sa verse number 10, verse 8, now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do this also resist the truth. Sino yung this? The false teachers. The false teachers resist the truth. Kanilang nilalabanan, kanilang tinatanggihan ang katotohanan. At ang sabi, men of corrupt minds reprobate concerning the faith. That word reprobate meaning disqualified, meaning hindi pasado pagdating sa pananampalataya. And their resistance of the truth may be very well a manifestation or evidence that they are not in the faith. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, but they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. So narito ang sa kabila ng tila baga napaka-bad news, napaka-mapanganib ng panahon, napaka-hirap ng pagmiministeryo, at hindi lang yun, ang dami pang mga bulaang tagapagturo, nandoon ang good news. So verse 9, ang sabi, they shall proceed no further. Hindi na sila kakalat, sila ihinto na. And again, Apostle Paul is not saying na hanggang doon na lang ang lahat ng mga false teachers, sapagkat meron pa rin mga false teachers hanggang ngayon. At meron pa rin nilaban ng mga false teachers si Timothy. Pero sinasabi niya ay merong hangganan, merong katapusan ang mga false teachers po na ito. Pang sabi niya, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. Sino yung theirs? Si Jannes and si Jambres. The question is, how did paano yung kanilang kasinungalingan, paano yung kanilang mga bagay na hindi katotohanan ay na-manifest? Well, sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga tanda ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga himala ng Diyos, sa pamamagitan ng kilos ng Panginoon. Now, the question is na nasa ating harapan ngayon, paano? Paano ito mangyayari? Paano mapipigilan ang pagkalat ng false teachings at pagdami ng false teachers? At paano mamamanifest at paano mahahayag ang mga kamalian na tinuturo ng mga ito? Well, walang ibang sagot kung hindi sa pamamagitan ng isang matapat na ministeryo, sa isang matapat na paglilingkod. Kung naranasan mo na makahawak ng peking pera, isa sa mga paraan para makita ang peke ay itabi sa totoo. At dito magsisimula si Apostol Pablo na ipinta ano ang larawan. Tininta niya na ano ang magiging kalagayan ng kapanahunan at anong itsura ng mga false teachers. Ang ngayon ipipinta niya ano ang larawan ng isang matapat na ministeryo ng Panginoon. Isang matapat na paglilingkod sa Diyos. Isang matapat na paglilingkod sa mga tao ng Panginoon. Isang matapat na paglilingkod sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. So meron ho tayong actually 4 na punto hanggang tutuloy ito hanggang chapter 4. Pero para sa pag-aaral ho natin ngayong gabi, higit sa malamang ay isang punto lang ho ang makikita ho natin.
Number one, a faithful ministry looks for faithful examples to follow. A faithful ministry look for faithful examples to follow. Ang isang matapat na ministeryo ay humahanap o tumitingin sa mga matapat na huwaran para sundan. And then pangalawa, a faithful ministry is grounded in the Word of God. A faithful ministry is grounded in the Word of God. So tignan ho natin yung unang punto. Number one, a faithful ministry, ang matapat na paglilingkod o ministeryo sa Panginoon ay tumitingin sa mga matapat na huwaran o halimbawa upang sundan. Pagkatapos, i-describe ni Apostol Pablo ang mga katangian ng mapanganib na panahon at ganun din ang mga katangian ng mga hidwang tagapagturo na kung saan naglilingkod si Timoteo at patuloy na maglilingkod, siya ay nagbigay ng mga katangian din naman ng false teachers. Ang sabi ni Pablo, having the form of godliness, but denying the power thereof. At ang instruction ni Paul kay Timothy, from such, turn away. From this kind of people, from these false teachers, Timothy, turn away. Ito ay mga tao na hindi dapat sundan. Ito ay mga tao na hindi dapat pag-aksayahan ng panahon. But in contrast to these false teachers who live and do what they want, they do ministry according to their desires and them as the center. Itong mga false teachers na ito na namumuhay sa paraan na gusto nila at sila ang sentro at gumagawa sa ministeryo para sa kanilang personal na kapakinabangan, ang sabi ho ni Pablo, siya ay nagbigay ngayon ng halimbawa kay Timothy na ito naman ang kanyang dapat sundan. Kung ang mga false teachers na ito, he must turn away from them. Ngayon naman, magbibigay si Pablo ng isang halimbawa na maganda at dapat sundan ng manggagawa na ito. Isang magandang paalala ho ito sa atin bilang mga Kristiyano, sa akin bilang isang lingkod ng Panginoon sa iglesia, ay huwag akong mahulog sa kaisipan na ako ay nag-iisa. Maraming patuloy na ginagamit ang Diyos sa mga iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang konteksto, nabubuhay at patuloy na yung iba ay patay na, at kung saan nakakakitaan natin ng magandang halimbawa. Again, take note of the word, magandang halimbawa, hindi perpektong halimbawa, sapagkat walang perpektong lingkod ng Diyos. At kung sa biyaya ng Panginoon, siya ay naglagay ng mga mabubuting halimbawa sa ating mga buhay, ay atin hong tignan at tularan upang tayo ay patuloy na mahubog sa paglilingkod ng matapat, mahamon sa paglilingkod ng tunay sa ating Panginoon. At walang ibang binigay na halimbawa si Pablo kay Timothy kung hindi ang kanyang sarili. Ang sabi ni Pablo sa verse 10, "But thou hast fully known my doctrine." And actually, sa Greek, yung word na may ay dapat naka-apply dito sa mga susunod. My doctrine, my manner of life, my purpose, my faith, my long-suffering, my charity, my patience, hanggang sa susunod na talata, sa verse 11, my persecutions, my afflictions, which came unto me at Antioch, so on and so forth. So narito ho ang mga katangian na kung saan hinamon ni Pablo si Timothy. Timothy, ito ang itsura ng mga mapanganib na kapanahunan at iyan rin ang katangian ng mga hidwang tagapagturo. Huwag mo silang susundan. At Timothy, ikaw naman, nalalaman mo, nasusundan mo. And actually, that word thou hast fully known, ang ibig sabihin, thou hast traced out. You have conformed to or followed near. Ikaw ay malapit na sumunod. Talagang napagmasdan mo, talagang naobserbahan mo, talagang nalaman mo
ng lubos ang mga bagay na ito. Timothy, hindi ito mga bagay na pinagmasdan mo mula sa malayo. Timothy, hindi ito mga bagay na narinig mo lang na kwento-kwento ng iba. Timothy, nakita mo talaga ito, naobserbahan mo talaga ito, at nasundan mo talaga ito. Siguro, para medyo maunawaan natin, kumbaga sa teleserye, hindi lang ito na ikwento sa'yo, kundi napanood mo lahat ng episode. Nasundan. Ang mga sinasabi ni Pablo kay Timothy, ang kanyang paglilingkod sa Panginoon, ang mga pagtuturo ng katotohanan ng Diyos, hindi lamang napakinggan ni Timothy mula sa iba, kung hindi nasundan niya. Thou hast fully known. And what are this that Timothy has fully known? At ang hamon kay Timothy ay ito ang sundan. Ang sabi ni Pablo, thou hast fully known my doctrine. Simply put, teaching. Ang mga katuruan ni Apostol Pablo. Si Timothy ay sa maraming panahon, sa maraming taon, ay nakasama ni Apostol Pablo. And no doubt, ay talagang inilagay ni Timothy ang kanyang sarili para makinig. Tuwing nangangaral si Pablo, tuwing nagtuturo si Pablo at nahandun si Timothy, siguro kung i-imagine natin ngayon, siya ay laging nasa front row at nagte-take ng notes at nakikinig ng mabuti para maunawaan niya at malaman niya ang mga katotohanan ng Panginoon mula sa apostol ng Diyos na ito. Yung mga pagkakataon na si Pablo ay dumupunta sa mga Hudyo para makipagtalastasan, para patunayan, para makipag-reason out dahil si Jesus nga ang Kristo, ay naaaring nandoon ang batang si Timoteo, ang batang lingkod na ito, at nakikinig at nag-o-obserba at nag-a-absorb. And that will be a good challenge para sa bawat isa ho sa atin. I'm not saying na kay Brother Paul lang ho kayo makinig, pero maging maingat ho tayo sa ating pakikinig. Kung meron kayong nag-iisip nyo, sino ba ibang pwedeng pakinggan? Pwede ko mag-recommend ng ilang mga tagapagturo na kung saan nandoon ang pagpapala at paggamit ng Diyos sa kanila sa makapangyarihang paraan at sa matapat na paraan ay hinahanda ng salita ng Panginoon. That Timothy has known his doctrine. Not just his doctrine, closely related, and right after doctrine, ang sabi ni Pablo, thou hast known or followed my manner of life. Ang paraan ng aking pamumuhay. Timothy, hindi lang tuwing linggo tayo magkasama. Timothy, hindi lang tuwing may gawain tayo nagkikita. Timothy, nasaksihan mo talaga, nalalaman mo, nakita mo kung paano ako namumuhay at nabuhay sa paglilingkod sa Panginoon. At ito rin yung sinabi ni Pablo sa mga pastor na galing sa Ephesus, nung sila'y nagkita-kita sa Miletus. Ang sabi niya sa Acts chapter 20. Buksan po natin sa Acts chapter 20 verse 17. Acts chapter 20, verse 17, ang sabi ho ni Pablo ay ito. And from Miletus he sent to Ephesus, and called for the elders of the church. And when they were come to him, by the way, gusto ko lang i-put to side note, take notice, and he called for the what? Elders. Plural. Of the what? Of the church, singular. There are many elders, many pastors in the church at Ephesus. So the plurality of elders, plurality of pastors in the church is very much biblical. Well, just again, as a side note, tuloy ho natin. And from Miletus, he sent sent to Ephesus and called for the elders of the church. And when they were come to him, he said unto them, Ye know from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons. Alam nyo, nasaksihan nyo, nakita nyo, ano yung manner ko, ano yung gawi ko, paano yung pamumuhay ko sa lahat ng kapanahunan.
serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but had showed you and have taught you publicly and from house to house. Oh, what a ministry! Handun ang mapagkumbabang pagmiministeryo. Sa maraming panahon siya ay nagpagal at nagtiis ng mga kahirapan kahit may banta ang kanyang buhay. Hindi lang yun. Siya ay matapat sa pagtuturo. Anumang kapakinapakinabang ay hindi niya pinagkait. Itinuro niya ang mga katotohanan ng Panginoon. Tinuro niya publicly, and that's no doubt in the church. Tinuro niya rin from house to house. Verse 21, testifying both to the Jews and to the Greeks. Wala siyang pinipili, Hudyo man o Hintil. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So narito ang ministeryo. Hindi lang basta tuwing linggo, maririnig siya na mag-preach kung hindi nandoon yung pamumuhay. At ito ay ang paraan ng pamumuhay ni Pablo sa paglilingkod ay nasaksihan ni Timoteo. Kita niya, alam niya ang mga katuruan at alam niya ang kaparaanan ng pamumuhay. At ang sabi ni Apostol Pablo dito, you also know my purpose. What's my purpose? Hindi ho lahat ng tumatayo sa likuran ng pulpito ay makadiyos ang layunin. Hindi ho lahat na nagsasabing praise the Lord ay gustong luwalhatiin ang Diyos. Hindi ho lahat na may dala ng Biblia ang gusto ay makadiyos na bagay. Marami ang layunin ay makalupa, personal, makasarili na layunin. Pero sabi ni Pablo, Timothy, nakita mo kung paano ako namuhay at alam mo kung ano ang layunin ko sa pag-ministeryo. Mula verses 2 to verse 9, nakita natin ang layunin. And actually, mula sa mga nakaraang mga chapters sa pag-aaral natin, mula pa sa 1 Timothy, ay nakita natin ang layunin ng mga false teachers. Mga makasariling layunin para magpayaman sa kanilang sarili, to draw away disciples after their own selves. Para kalakalin ang salita ng Panginoon. But what is the purpose of Paul? Well, we can go to many verses. We know that ang purpose ni Paul ay maluwalhati ang Diyos. We know na ang purpose ni Paul ay ipangaral si Jesus. We know na ang purpose ni Paul ay gawing mga disipulo ang marami pang mga nasyon. Pero I would like to take you to one passage na makita natin ang puso ng manggagawa na ito. What is his purpose doon sa mga tao na kanyang pinagmiministeryuhan? Kung ang ibang mga mangaral ang purpose ay makahuthut ng pera, kung ibang mga mangaral ang purpose ay magkaroon ng makapag-exercise ng dominion, makapag-establish ng kanilang sariling kaharian sa loob ng church, ang purpose ni Paul ay ito. Colossians chapter 1. Colossians chapter 1. Verse 28. Colossians chapter 1 verse 28. Ang sabi ho ni Pablo, whom we preach, and that is Christ, whom we preached, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Alam niyo ho, isa sa mga nakakalungkot na alaala ko sa pagiging bata ko nung panahon na ako'y bata pa sa ministeryo, worker sa isang church, narinig ko ang isang pastor na nagsabi, mag-soul winning ka at dapat magdala ka sa church ng at least 10 tao para pag yung 10 tao na yun tinuruan mo magbigay, magkaroon ka ng support. So ang purpose ay makakuha ng support. Ang purpose ni Apostol Pablo in his preaching, in his
teaching is what? We may present every man perfect in Christ. And that word perfect is not sinlessly perfect. It connotes maturity. To make men and women believers, to develop them into maturity in Christ, and to present them to God. Hindi ko hulayunin na maging tagasunod ko kayo, Paulicians, kundi maging tagasunod kayo ni Kristo at lumalim at mag-mature. Huwag nyo sanang isipin na ako'y nangangarap na lagi ho kayo nakadepende sa akin. Napakahirap kaya noon. Kung nilayunin ho namin, kagaya ng sinabi ng salita ng Panginoon sa Ephesians chapter 4, na mga mananampalataya ay lumago para hindi na madaling matangay ng mga kung ano-anong mga aral. Maturity. Sabi niya sa verse 29, Colossians 1, whereunto I also labor, striving according to His working, which worketh in me mightily. Whereunto I labor to the maturity or for the maturity of the saints. So that's one of His purpose. Not just that, ang sabi ni Pablo, you know my doctrine, you know my manner of life, you know my purpose, you know my faith. And this is almost synonyms doon sa doctrine, because the Apostle Paul's doctrine, and that is his faith. Meron ilang mga komentaryo nagsasabing higit sa malamang ang tamang pagkaunawa dito ay hindi faith na pananampalataya, kung hindi faithfulness, kung hindi pagtatapat. Na Timothy, nakita mo ang aking pagtatapat sa Panginoon, na kung saan tunay ako ay hindi apostol ng tao at di ako apostol para sa tao, kung hindi ako ay apostol ng Panginoong Hesukristo. Hindi ako nabibili, hindi ako nababayaran, at ang aking tanging pagtatapat ay sa Panginoon lamang. Matapat kung meron, matapat kung wala, matapat kung busog, matapat kung gutom, patuloy naglilingkod anuman ng kalagayan. Timothy, thou hast known my faithfulness. And again, wag sana nating mamiss, ang layunin ni Pablo dito ay ano? Timothy, yung mga hindi tunay, huwag mong sundan. Pero Timothy, nakita mo, kumbaga sa pera, tinutok mo sa araw. Dapat mo sa UV light. Sinalat mo kung anong klaseng papel. Kinuskus mo ng kuko kung sasama ba yung tinta. Timothy, naobserbahan mo, nakita mo, at ito ang totoong paglilingkod, at ito ang kailangan mong sundan. Not just his purpose, not just his faith. Ang sabi ni Pablo, thou hast known my long suffering, my charity, and my patience. Yung mahabang pagtitiis. And again, time will fail us para puntahan at ibang-ibang mga paghihirap na tiniis ni Apostol Pablo. Iba't ibang mga persecution. Maraming pagkakataon na siya ay nakulong. Maraming pagkakataon na siya ay nahulog sa mga sitwasyon na kung saan hindi maganda. May mga pagkakataon, may nagbabanta sa kanyang buhay. Remember sa Book of Acts na kung saan may mga grupo ng mga lalaki na gumawa ng sumpa. Hindi sila kakain hangga't hindi nila napapatay si Pablo. Long suffering. And guess what? Yung long suffering na manggagawa ng Panginoon ay hindi lang sa mga kaaway sa labas. Kundi again, long suffering maging sa mga nasa loob. Tunay ang sinabi ho ng manggagawa na si John MacArthur na more than 50 years nang naglilingkod sa iisang church. More than 50 years. Ang sabi niya, kung merong isa sa pinakamasakit ay hindi yung labanan sa labas, kung hindi yung mga lumalaban sa loob, yung mga kasama mo sa ministeryo. You must exercise long suffering. Timothy, you have seen my charity. Yung pagmamahal.
Siya na nagsabi at ginamit ng Panginoon para ibigay sa atin ng 1 Corinthians chapter 13, verse 1, 2, and 3. Without charity, it profited me nothing. Without charity, ako'y isang umaalingaw-ngaw na bakal lamang. Without charity, walang pakinabang. Sa biyaya ng Panginoon, we can say, and Timothy had seen and followed, nakita niya ito, the Apostle Pablo, in every step of the way in the ministry, was always done with charity. May pagmamahal. Oo, pag binasa natin ng 2 Corinthians, isang matalim na sulat, pero kahit matalim na sulat, kahit humihiwang sulat, ito pa rin ay dahil mahal niya ang mga mananampalataya sa Korinto. Faithful are the wounds of a friend, sabi ng salita ng Diyos. Not just charity, but patience. That was known, my patience. Yung pasensya, yung pagtitimpi. Sa gitna ng mga unfavorable circumstances, natuto, kagaya na nabasa natin sa Philippians chapter 4, natuto si Apostol Pablo na magkaroon ng kakontentuhan at nahandoon ng kanyang pagpapasensya. At hindi lang basta patience, meron nagsabi na ang malamang kaibig sabihin dito ay self-control, pagpipigil, pagdidisiplina ng kanyang sarili. Nakikita ho natin ang pagmiministeryo ni Apostol Pablo sa kanila, o pagmiministeryo ni Apostol Pablo ay isang matapat at isang tunay na uri na talagang pinangangatawan yung salitang ministeryo. And again, anong ibig sabihin ng salitang ministeryo? Paglilingkod. Hindi siya isang boss na nag-uutos, kundi isang alipin na naglilingkod. Not just that, ang sabi sa verse 11, Timothy, thou hast fully known my persecutions, afflictions. Ang mga kahirapan. Ang mga kahirapan na tiniis, ang mga sakit na pinagdaanan dahil sa ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo, dahil sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. At sinaysay niya, ang sabi niya, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. Mayroong iba't ibang lugar na kung saan nakadanas ng mga persecution, nakadanas ng mga affliction ang lingkod ng Panginoon na ito. Isa sa mga sinasite na mga commentaries ay yung persecution na natanggap ni Pablo sa Lystra sa Acts chapter 14 verse 19, na kung saan binato si Apostol Pablo at iniwan siya, nag-aakala ang mga tao na siya'y patay na. Guess what? Taga saan si Timothy? Taga Lystra. At hindi malayo na maaaring sa tagpong ito unang nakita ng batang si Timothy ang mangaral ng ebanghelyong ito. At maaaring sa tagpo na yun, dun napakinggan ni Timothy ang pangangaral ng salita ng Diyos na kung saan siya iniligtas ng Panginoon. Ngunit nasaksihan niya maaari kung paanong binato ang mga ngaral na ito ng Ebanghelyo. Thou hast known fully my persecutions, afflictions. What persecutions I endured, tiniis ko. At narito ang napakaganda na sinabi ni Pablo, but out of them all the Lord delivered me. Kung ako si Timothy, maaaring madiscourage siya, pambihira. Pablo, pag ibig sabihin mo, pag sinundan kita, pagdadaanan ko rin yun. Parang hindi yata appealing. Parang napakahirap yata. Parang hindi ko yata kaya. At hindi sinabi ni Pablo na, Timothy, at sa lahat ng ito, nagtiis ako, lakas yata ng faith ko. Timothy, matindi yata ako. No, Timothy, the Lord delivered me. Ang Diyos ang nagligtas sa akin.
Take note, God's deliverance does not always mean na hindi siya nasasaktan. Naranasan niya nga na batuhin, makulong ng maraming pagkakataon, magpalutang-lutang sa dagat ng may 3 gabi in total, nakatanggap ng 7 times 40 stripes, so that's 490 save 1, 489. But still, sa kabila ng lahat ng iyon, ang sabi pa rin ni Pablo, the Lord delivered me. At may mga pagkakataon na yes, inaalis ng Panginoon si Pablo doon sa kalalagayan. Pero meron din mga pagkakataon sa gitna ng kalagayan, sa gitna ng kahirapan. Remember 2 Corinthians chapter 1? Ang sabi ni Pablo, nalagay sila sa sitwasyon na talagang they despair of life. Akala nila mamatay na sila. Para matutunan nila magtiwala sa Diyos. And out of that, the Lord delivered him. What is the unspoken message here, Timothy? Kung susundan mo ang halimbawa na ito, kung maglilingkod ka ng tapat sa Panginoon, hindi laging magiging madali. Daraan at darating ang mga pag-uusig at mga problema at kasakitan. Pero makakaasa ka, ang Diyos na nagligtas sa akin ay siya rin Diyos na magliligtas sa iyo. Ang Diyos na nagsusustento sa akin ay siya rin ang Diyos na magsusustento sa iyo. So let this be our encouragement. Yes, we are serving in a dangerous time. Yes, maraming kaaway ng Ebanghelyo. And yes, ang totoo, ang sabi ng salita ng Diyos, all that will live godly, verse 12, chapter 3, 2 Timothy, yea, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But the Lord delivered me from them all. Merong Diyos na magliligtas. Merong Diyos na magsusustento. At ang pagde-deliver o ang kaligtasan ng Diyos na ito ay hindi ibig sabihin aalisin niya lang ang problema, kundi sa gitna ng problema, susustentuhan ka niya upang huwag kang bumitiw, upang huwag kang sumuko, upang huwag kang tumalikod, at huwag kang umayaw. So again, ang larawan ng tapat na lingkod ay larawan ng self-sacrifice. Ang larawan ng bulaang tagapangaral ay larawan ng self-centeredness. Totally opposite. At ito ang binibigay ni Pablo kay Timoteo na halimbawa o huwara na kailangan niyang sundan. Para bang ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians 11 verse 1, be ye followers of me, even as I also am of Christ. Hindi tinataas ni Pablo ang kanyang sarili. Hindi sinasabi niya, ako ang pinakamagaling. Pero Timothy, nakita mo. Hindi perpekto, pero nakita mo ang ebidensya at katangian na tunay na lingkod at tagasunod ni Kristo. At kung paano ako ay sumusunod kay Kristo, sumunod kayo sa akin. So yes, we need examples. Isang madalas ko hong nasasabi sa ating time in the Word ay yung kaisipan na it's just Jesus and me ay hindi biblikal. Nilagay tayo ng Diyos sa konteksto ng isang iglesia. And yes, that's the body of Christ, the universal body of Christ, and its primary manifestations in the local church na kailangan natin ng isa't isa. At isa sa mga pakinabang sa iglesia lokal ay magkakaroon tayo ng pagkakataon to look for godly examples to follow. Not perfect examples because we will never see one, but godly examples. So I would like to encourage, lalo na ang mga kabataan, young people, look for godly examples. So, sad to say, ang ginagaya
karaniwan ng mga kabataan ngayon, I don't know kung meron pang iba o merong bago ngayon, pero dati, laging mga basketballista. Naalala ko ho, nung medyo madalas pa ako nagbabasketball dyan sa likod kasama ang ilang mga kabataan, tuwing titira, James Yap, T-Mac, Kobe Bryant. Ano ibig sabihin? Nasubukan nilang gayahin. Dumating ang K-pop, sinusubukan gayahin yung damit, yung puti, yung buhok, salita. Again, I'm not saying that that's of the devil. I'm not saying that. But I would like to encourage our young people, not just our young people, I'd like to encourage our brethren, look for godly examples. Sa biyaya ng Panginoon, follow. Yes, we have the example of Paul in the scripture. We have the only perfect example of the Lord Jesus Christ. Pero let us also benefit from godly men and women whom God has used and still using. At sa biyaya ng Diyos ay maging halimbawa natin sila. Again, those examples may be hindi isang taong naririto, kundi maaaring isang taong patay na. You can read of George Mueller na maging magandang halimbawa sa pananalangin. You can read of Charles Spurgeon na maging magandang halimbawa maaari sa pangangaral ng salita ng Diyos. You could read of missionaries na kung saan magiging magandang halimbawa sa puso, sa pagmimisyon, sa pagdadala ng ebanghelyo sa ibang lugar. And many others. Nasabi ko na ho ito minsan sa church, Brother Paul ay patuloy na nakikinig ng mga ngaral. Nakikinig ako ng mga preaching. Una, ang tagapagluto ay kailangan ding kumain. At hindi lang ho yun, kung hindi nakikinig din ako sapagkat humahanap ako ng mga halimbawa kung paanong kanilang kinakraft yung sermon, kung paano nila sinasaysay yung katotohanan na mas nagiging epektibo at mas nagiging malinaw. Kung paano ang mga guro ay merong seminar na pinupuntahan para ma-develop pa rin yung kanilang pagtuturo o hindi matatapos pa din ang pag-i-improve ng isang mangangaral. At merong mga halimbawa na maaaring sundan. Kagaya ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Philippi sa Philippians chapter 2. Binigay niya sa chapter 2 ang halimbawa ni Kristo, ang perpektong halimbawa. At kasunod ay ang dalawang tao, si Timothy at si Epaphroditus, na magandang huwaran na kanilang sundan. Sa Hebrews chapter 13, buksan po natin. Ang sabi ng writer ng Hebrews ay ito, Hebrews chapter 13. Sabi sa verse number 7, Hebrews chapter 13 verse 7, remember them which have the rule over you. It pertains to church leaders. At ang sabi ng writer ng Hebrews ay ito, who have spoken unto you the word of God. Alalahanin niyo sila na nanguna sa inyo, na naaaring nagpastor sa inyo at nagturo sa inyo ng salita ng Diyos. At ang sabi niya, whose faith follow. Yung kanilang pananampalataya, at yung pananampalataya dyan na hindi lang doktrina na kanilang alam, kundi yung pananampalataya na nakita sa kanilang pamumuhay, whose faith follow. Alalahanin nyo sila at sundan nyo sila. At ang sabi ho dito, considering the end of their conversation. Maganda ang comment ng isang mga ngaral dito, higit sa malamang, itong mga pastor na tutukoy sa verse 7 ay mga namatay na. Bakit? Considering their end. Consider mo yung paano sila nagwakas. Paano natapos yung kanilang pamumuhay. Follow.
Philippians 3 verse 17 ang sabi, "Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an example." So Apostle Paul is not just claiming or exclusive exclusive subscription. Na sa kanya ka lang mag-subscribe, na sa kanya ka lang sumunod. Ang sabi niya, markahan niyo sila. Nakatulad din namin. Markahan niyo sila sapagkat sila ay maaari niyo ring maging huwaran o kaya halimbawa. So sa isang ministro o lingkod ng iglesia, isa sa mga kailangan at magiging malaking tulong, hindi lamang sa isang lingkod sa iglesia, kundi sa bawat mananampalataya. By the way, ang kausap ng writer ng Hebrews, ang sinasabihan ni Pablo sa Philippians 3:17 ay hindi mga pastor, kung hindi mga mananampalataya. So hindi lamang ito sa pastor, hindi lamang ito sa manggagawa, kundi sa bawat Kristiyano sa iglesia, we need to look for we need to look for examples. We need examples. Ito ay biyaya ng Diyos sa atin. Hindi ko maasyadong maalala ang eksaktong mga salita. Ang sabi ho ng isang mangangaral, biographies are doctrines in action. Tama ang aking alala sa mga salita. Kapag nagbasa ka, again, makikita mo hindi perpekto ang mga lingkod ng Diyos na ito. Pero may mga paraan, may mga lugar na kung saan sila ay dakilat, ginamit ng Panginoon sa dakilang paraan. Again, bumabalik ang isip ko kay George Mueller. It's the doctrine in prayer in action. Ang doktrina sa pananalangin in action. Read about George Mueller. At napakagandang hamon at halimbawa sa buhay pananalangin. Well, verse 12, dito natin tapusin. Kagaya nung sinabi ko kanina, "Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." Hindi sinugarcoat ni Apostol Pablo. Hindi sinabi ni Pablo, "O Timothy, sundan mo lang itong halimbawa ko, wala kang magiging problema. Timothy, gawin mo lang basta ang mga bagay na ito, gawin mo lang yung mga ginawa ko at all will be okay." Timothy, if you will live godly, yes, if anyone will live godly in Christ Jesus, they shall suffer persecution. Kung salamat sa Diyos, binigay na sa atin ang sagot sa bagay na ito. Sabi ni Pablo, "But out of them all, the Lord delivered me." Tumiwala tayo sa Diyos. Kung ang matapat na ministeryo man na ito ay maghantong sa atin sa persecution, kamakailan lamang, and that is kahapon, kaninang madaling araw, nabasa ko ho ang prayer request ng isang kamanggagawa ho natin nung nagkakamali siya ay nasa Pampanga. Hindi ko maalala kung anong saktong lugar sa Pampanga, pero habang sila ay nagpa-prayer meeting, binato ang kanilang bubong. So much so na ang tunog ay tila baga daw putok ng baril na nagdulot ng pagkatroma ng ilang mga kababaihan na nahandoon sa gawain. There will be persecutions. Nevertheless, anong gagawin natin? Titigil? Gagaya sa mga false teachers para hindi tayo ma-persecute? O magpapatuloy sa isang mabuti, sa isang matapat na pagmiministeryo? At sa biyaya ng Diyos, magpapatuloy dito at magtatapat patuloy at tayo'y aasa sa Diyos na magsusustento at magliligtas sa atin sa mga ganong kalagayan. Nawa, tayo ay patuloy na masumpungan sa gitna ng mapanganib na kalagayan o sitwasyon ay maglingkod sa Diyos at sa Kanyang iglesia ng may katapatan. Isa sa maaaring gamitin ng Diyos sa atin para hamunin tayo sa bagay na yan ay tumingin sa mga makadiyos at mabubuting halimbawa ng mga mananampalataya na ginamit, pinagpala ng Diyos sa mga gawain. Let's pray.
Ngayon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po, Panginoon, sa mga paalala mo sa iyong salita. Salamat, Panginoon, na niremind mo sa amin na sa aming sarili kami mahina, hindi namin kaya. Salamat po sapagkat nabasa namin na ikaw ang magsusustento at ikaw ang magliligtas maging sa mga sitwasyon na nahandoon ang kahirapan at kabigatan. At kung sakali mang loobin mo na kami ay dumaan sa mga pag-uusig at mga problema, ikaw rin ang magsusustento sa amin, Panginoon. At Lord, tulungan mo kami. Sa biyaya mo ay tulungan mo kami tumingin sa mga mabuting huwaran, sa mga mananampalataya na nauna na sa amin na namuhay at nagsumikap sa kabanalan. Yes, hindi perpekto. Ngunit nahandoon nang makikita namin ng gawa ng biyaya mo, ang paggamit mo sa kanila, ang kanilang pagsusumikap sa pagtatapat sa iyo. Nawa ito'y patuloy na humamon sa amin, magbigay ng tulak sa amin. Sa biyaya mo ay kami ay magpatuloy sa matapat na paglilingkod, maging sa gitna ng mapanganib na kapanahunan. Lord, tulungan mo po kami. Sustentuhan mo kami. Aming inaamin sa ganang aming sarili, kami mahina at walang magagawa. At liban na ikaw ang mag-ingat, liban na ikaw ang gumamit, wala kaming magagawa sa aming sarili. Ikaw lamang pong patuloy na maluwalhati sa gawaing ito. Ingatan mo po at tulungan ang bawat mga mananampalataya mo. Sa ngalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Tayo po'y tumayo, tayo po'y umawit ng ating panghuling awitin. And now, we can living Jesus. Living
Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po mga kapatid. Salamat po sa bawat isang narito, maging sa ating mga kapatiran, ang kaibigan na nakatunghay sa ating live stream. Patuloy po tayong mag-ingat. At gagaya ng paalala ng gobyerno, patitilihin natin ang ating mga minimum health protocols. At gaya din ng hamon natin kayo ng umaga, patuloy tayong magpagamit sa Diyos bilang bihikulo ng Ebanghelyo. At nawa ay patuloy nating ikwento, ituro sa iba ang tagapagligtas walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang biyaya ng Diyos, ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus, at pakikipisan ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Ingat po tayong lahat. God bless po. We are dismissed.